All right. So welcome back. We're in season two already. We're episode three of season two. So today, this afternoon, I'm joined by somebody who has been competing. Tagal ka Ah, rin nag-compete, di ba? since Since 2000, yung first ko 2016 sa 2016. Gemalin. Gemalin. Tapos but last time mo nag-compete was 2019. 2019? 19. 2019, hindi. Oo. After pandemic, nag-compete pa ako nun eh. Okay. 2022. Well, joining me this afternoon is no other than the MTG man himself, Mr. Archie Gascon. Welcome sa KG Talks, Archie. So, 20, sa 20, 2020 o 21? Yung 2021 last ko, oo. yung sa may first Pampanga yun eh. Philippines. 2021. Ang huli ko yata nun yung KG nung 2019. Oo. Yun yung pinakahuli ko. Ay, huli nung before pandemic. Pandemic, Then oo. after nun, yun nga yung isa sa Pampanga. Pampanga, yung Oo. Nationals Nationals, 2021. 2021. Okay. Yun Lamaro inano ka ko. pala nun. Mm. So, kailan nag-umpisa yung MTG na gym? Yung MTG na gym, nag-start ng 2015. 2015 siya. Tapos, Kung saan yung dating napuntahan namin yun, dun sa building. hindi, yung katabi nun, sa may circle. Sa may Okay. circle taas. Basta doon lang sa may ano lang, circle. Masilyo, sa Then, circle din. after 3 years, lumipat ako doon Building. sa building kasi naging dalawa na yung gym eh. Isa sa Bandang Boni, yun, nahirapan akong i-manage. Inisip ko na umanap ng isang malaki para pagsamahin yung lahat ng equipment. Just doon. Then, sa Dansalan na. Ito yung pinaka-recent. Ito yung ngayon. Yung ngayon yung recent. Which is yung feeling ko yun din yung pinakamagandang location Oo, mo kaya ngayon. inano ko rin siya kasi bukod doon sa baba, tas may parking pa. Ano na rin yun, extend na rin yun. Extend mo pa likod o pa side? Yung pa-side, kasi yung barber siya, pati yung grooming, may kaduktong yun na 300 square meter. So yung likod likod. likod ng barbershop, Oo, i-extend mo oo, pa. same kasi ng laki yun talaga eh. So yun, ano ko na, another 300 square meter yun. Yun yung aayusin ko talaga na Mag-update ka ng equipment. so lalaki, basically magiging doble yung size ng MTG. Doble, oo. Magiging 700 square meter na. Laki. Bukod doon, yung i-adjust ko pa yung parking para Kamusta naman ang MTG ngayon? Okay naman. Mas lumakas ba compared to pre-pandemic o mas malakas yung memberships ngayon? Mas malakas ngayon kasi accessible sila. Kasi dahil nga doon na sa may sa baba na. Kahit na yung marami nang nagbo-book. Doon sa Mandaluyong At saka marami. parang mas may residential yung kung Doon. saan ngayon, di ba? Oo. Compared to before. Oo. Ang ano niya lang talaga, tabi-tabi kami doon. Sobrang tabi-tabi kami. Yung mga gym. Mm. Pero ikaw yung pinakamalaki. Oo, yun nga. Yun ang pinakamalaki. So from MTG, nanganak yung MTG, nagkaroon ng meal plan. Yung meal Oo. plan is mga ilang taon pa lang yun. Ano na siya, almost 2 years na, lampas 2 years na. So, pandemic business siya nag-umpisa. Hindi, after na 2000. Kailan ba natapos pandemic? Sabihin na Basta natin after nung 2023, mga 2022, after ng competition ko nung yun eh. 2021. Mm. O di pandemic pa yun. Yung pandemic, after ng yun, na ko na. So yung, para sa mga gustong pasukin, let's say, yung negosyong meal plan or meal prep. Meal plan, Kasi, I think, yung sa'yo, ang clients mo ba karamihan talagang bodybuilding or yung mga nagji-gym or lifestyle? Ano yung mix ng mga clients ng meal plan? Ang mostly kasi diyan na client ko yung mga lifestyle. Mhm. Yung mga Athletes. hindi kasi syempre hindi nila makuha yung macros na nakalagay doon sa syempre ang mga athlete iba ang protein na inaano nila matataas sila So client ko sila sa mga meat. Oo. Yun yung Pero pag may athlete na gustong
let's say, may athlete na gustong sabihin, message ka, sabihin, Chi, kailangan ko, ito yung macros ko. Mm. Pwede naman. naman. Nasusunod naman siya. Nasusunod niyo naman. Before, nag-ano ko ng special na prices for athlete. Nag-ano ko dyan, mas mababa talaga. As in, 30% nagbaba. Then, tumaas sa protein. So, bumaba siya, tumaas. Para yun sa mga magko-compete talaga. Yun yung ano. Kaso minsan talaga, ang nangyayari, yun, sa budget din talaga. Kasi Oo. kahit paano, magastos talaga. Oo, magastos. Diba? Like, kunyari yung beef, kung ano man yung kailangan nila, diba? So from meal planning, ngayon meron ka na ring barbershop. Oo, barbershop, pet grooming, tapos ngayon yung meat shop dati ng online yun eh. Ngayon ginawa ko, nilagyan ko siya ng store talaga para at least mas kapani-paniwala, di ba? Tapos may may storefront ka na. So may palengke yun, di ba? Yung daanan namin yun, papunta kami MTJ. Oo, yung nag-picture. So, meron pang Only Wings, yan. At yun yung pinakabago. Yun yung pinakabago. So para dun sa mga athletes na based sa Mandaluyong, o kahit naman hindi naman sa Mandaluyong, if you're trying to look for a supplier for salmon, for beef, and for Archie, i-message nyo na lang si Archie, MTG Meal Plan. We'll put the links down below kung saan nyo pwedeng makontak si Archie with regards to yung mga protein needs nyo. Basically, chicken, beef, salmon, di ba? Salmon. Yun naman yung binibenta mo. Yun naman. Yun yung ano talaga. Yung chicken na mas mabili talaga. Okay. Alam ko, ever since before MTG, nagluluto ka na talaga. Paano mo naisipan pumasok sa meal plan? Ayan, ito magandang ano yan eh. Yung nangyari kasi diyan, bukod sa nagko-compete nga before, tapos pwede mo magsabi ng restaurant? Oo naman. Nagtatrabaho ko dati sa Italianis. Pagka-graduate ko diyan sa Greenbelt, 5 years ako diyan. So, ang nangyari, compete ako tapos napagsama ko yung niya, yung concept niya. Nagluluto na ako before. Yun yung ginagawa ko. Before pa, nagluluto na ako ng mga pasta dun sa gym. Then, one time, si Glenn, almost yung nagsimula akong magluto nun, si Glenn Estrella. Sabi niya, pre, mag-meal plan ka. Sobrang ganun. 2 years. Ngayon, siguro, yung calling din ni God, one time, sinabihan niya ako ulit, after ng ilang taon na yun. Sinunod ko siya. Sabi ko, alam kong mahirap kasi ako lang yung gagawa nun. Yung unang araw ko dun sa meal plan na yan, sobrang gusto ko nang mag-give up kasi ako nagmalengke. Tapos ginawan ko siya ng macros, tapos ako nagluto, ako pa nag-deliver. Ngayon, sinubukan ko lang, ginawa ko muna, tapos nag-pre-order ako. May order naman, 7 client. Yung unang araw ko talagang gusto ko nang give up kasi sobrang hirap pala. Kasi ako lang mag-isa. Then second, yung second day, ginising ko ng madaling araw yung wife ko si Aliana. Ginising ko siya para dalawa na kami na gagawin. So on. Tapos yun nga, yung itong huli, mahirap magano ng food industry talaga eh. Ay, oo naman. Pero yun nga, parang iba din naman kung yung hirap kasi, like let's say yung meal prep, diba, yung ginagawa nyo. Iba din kasi kung sarili mo. Diba? Oo. Alam mo yung ginagawa mo, para sa'yo yun. Diba? So, tapos yung one time pa nga, na-invite nga kami. Hindi namin, sabi ko nga kayo, na-invite mo kami dun sa kasi first time yun eh, na last year, paunang taon yun. Yun medyo critical yun eh. Na-invite mo kami dun sa competition. Sabi ko kay, mag-ano ba tayo dito? Kasi nakakahiya. Sabi ko, baka wala namang bumili. Kasi meal plan nga. Ayun, naubos naman yung caging yun. Alam mo ilan ang pinrep ko noon? Nasa 700. 700 na pack. May natira, siguro mga 50 pinabigay ko dun sa Kalye. Hindi kasi, baka ang dami kasi may message, nag-i-inquire din tungkol sa paano magbenta doon during the event. As much as possible kasi, hindi naman sa pero
inaano ko rin, pinipili ko rin kasi like let's say ikaw, you're very supportive of the athletes and the teams, di ba? Like kila Ven, si Ven basically sponsored ng meat shop nila Archie. So, and some of the athletes. So, syempre, parang for me, yun na yung, di ba? I think yun naman sa industriya natin, or sa community natin, parang tulungan na lang. Parang, of course, hindi ko naman masusuklian ng entirely yung binibigay mo the whole year sa kay Ven. So, parang, sige, at the same time, ayoko rin magutom yung mga taong pupunta ng show, di ba? Kasi may mga ibang shows na napupuntahan natin before, walang nagbebenta ng pagkain. Yun nga Tapos, lalo na kunyari, sabihin na natin, meron nga pagkain, pero puro pinirito or pizza, or parang, for me, parang ang pangit tingnan, kung bodybuilding show, tapos ang pagkain, ang tinitinda na pagkain, junk food. So, yung mga pizza, or yung mga hotdog, or yung mga, di ba? So, parang mas okay sa akin, syempre, ikaw rin naman yung ka-close ko na nag-meal plan. So sabi ko, sige, tanong kita kung gusto mo mag-set up ng booth. And happy naman ako na, syempre, kinakabahan din ako na parang, paano pag nag-prepare sila tapos walang mabenta? So syempre, pati ako rin kinakabahan kasi syempre, iniisip ko rin yung gastos nyo rin na parang, syempre, magagastos kayo for that setup. Pero, I'm happy that yun nga, yung mga nanood, kinangkilik din yung mga benta nyo. Dami nun, sobra. Sabi ko nga nakakatuwa nga eh. Kaya talagang kami nun, kabang-kabado. With naman kay ibabalik ko naman sa iyo yun. Yung kay naman kasi, kay Ben naman, ayaw talaga ni Ben nun sa, yung sinasabi nga natin na Sabi ko sa kanya nung una, last year pa, sabi ko, tanggapin mo na yan. Kasi hindi naman para sa iyo yan. Kasi mabait si Ben, mabait sa akin si Boss KG, kaya ako ginagawa din to. Yun naman yung sabi ko sa kanya. Kay Pero salamat. Pero sa akin nga, di ba gano'n? Parang kung ano hindi naman kailangan parati financial yung mabibigay. Na tulungan kung ano mabibigay ko sa iyo, bawian na lang, di ba? Ganun yung I always think ganun parati dapat na parang hindi man kita kayang bigyan ng pera or bumili ng item from you, I will support, or kung meron akong opportunity na pwedeng ibigay doon sa tao, ibibigay ko. Pero ngayon, from ikaw at saka si Iliana lang gumagawa, ilan na yung staff nyo sa kasi alam ko ang dami mo ng staff ngayon sa meal plan. Sa meal plan, kasama kami, 12, yung sa kitchen pa lang, kasama kami dalawa, 10. Tapos iba pa yung runner namin. May rider kami. May rider ka rin. Yung rider namin ngayon, 8 na. 8 rider. Tingnan niyo yun. Tapos dahil lang sa, so maganda negosyo. Alam mo, magandang negosyo talaga ang, sabi ko nga sa mga nagtatanong din sa akin, kasi may mga nagtatanong regarding dyan sa mga meal plan, sa gym. Lalo sa gym, maraming bakit daw ang dami, kung paano bang technique. Yung sinasabi ko naman, sa meal plan talaga, sa simula talaga, napakahirap talaga. Andyan yung pag-prepare, tapos yung mga complaint. Ang kagandahan lang kasi sa akin, boss, ako yung namamalengke. Since yung mula pa yung meal plan, ako talaga nagdidivisorya ako, naghahanap ako ng mga suppliers. So, for me, enjoy ko kasi magpunta ng Divisoria. Talagang gusto ko talaga. Yan ang mall ko eh. Yan, yung lahat ng mga binibenta ko, doon galing talaga. Sa mga 168, yun, doon talaga galing. Ngayon, yung mga nagbabalak mag meal plan, basta lang, tiyaga-tiyaga lang talaga. Hindi yung kunwari, unang buwan mo pa lang, unang araw, give up ka na kagad, di ba? Kalaunan yan, pag tumagal yan na talagang consistent yung service mo, yung pagkain mo, talagang may balik talaga yan. Pero yun nga, so pero ito yung masasabi ko, like sinabi ko na to sa ibang tao na kung merong isang tao na sa community na grabe yung abilidad o yung drive sa sarili, I always mention you. Kasi yun nga, para dun sa mga taong hindi nagpa-follow, kung fina-follow niyo si Archie sa Instagram or sa makikita niyo yung post niya minsan,
alas 12 ng nakapunta na rin naman ako dun sa part ng Divisoria. Yun yung Oh, pagkatapos ng Riles, 'di ba? oo. Yung wholesale ng gulay. Gulay. Um, so nakita ko dati from feeling ko ay kailan ba 'yon? Dati na mamalengke ka, ang gamit mo pa lang NMAX. Ay, yung ano, X-Max. Ay, XMAX, 'di Oo. ba? Yun talaga sulit sa akin Oo, yun. na yun ang ginagamit pang hakot ng mga gulay. Mm. To eventually, Oo. nakapag-ipon and nakapag ano Oo. ka. So, ang ganda parang ang ganda nung trajectory nung ginawa mo sa meal plan. And Mm. of course, 'di ba, yun nga, um, now that MTG is going to be a Mm. bigger gym, Mm. parang ang ganda din ng community ng MTG na gym kasi na Mm. ilang beses din kami nakadayo doon. Mm. Parang may community talaga Oo. yung lahat magkakilala, almost lahat, oh, 'di ba? Ilang members mo ngayon? Yung regular talaga na members, ngayong month ng ano, ng January, February, 400. Minsan nagsasabay-sabayan sila, 80. Sabay-sabay Sa sobrang isang isang set, isang ganun. kaya mo naisipan i-expand. Hindi, bukod dun siguro, oo, siguro ganun na rin na medyo may nabigyan ako ng chance nung may-ari. Mm. Bigay sa akin yung lugar na yun. Yun na rin yung inano ko. Saka talagang ano ko yung gym talaga eh. Love ko talaga, mas inaano ko nga mas ini-improve ko yan kaysa sa ibang negosyo eh. Ang kumikita talaga yung iba. Ito kasi yung tanggal ko ng stress talaga, Sa yung gym. gym, oo. Kaya yan ang inaano ko talaga. Hindi man, pinapokusan ko naman lahat, pero Hmm. ito talaga yung ano ko. Ayun, maganda yung kalalabasan nun kasi maglalagay ako ng mga sauna, yung mga ganyan, sa Naku, dadami. I'm sure dadami yan. Kasi doon sa lugar nyo, Mandaluyong, from here, kailangan mo pang tumawid sa kabila ng EDSA para doon sa mga anytime, di ba? Anytime. Walang anytime doon sa... Meron dito sa may Boni, dalawa. Ah, oo, San meron pala isa. Rafael, Oh, meron San pala Rafael, isa. saka dito sa Libertad, sa may California Garden. Meron doon. Dalawa. Pero hindi naman sila ano Pero talaga iba yung din. market mo eh. Ano naman, iba naman sa kanila eh. Parang yun nga yung sa KSYN, ibang-iba din yung market Iba rin yung market sa kanya. sa market ng anytime. Mm. Which is, sa akin naman, kung may mas malapit lang dito sa Makati na Na gym. gym na katulad ng MTG or KSYN, doon na lang ako compared sa AF. Mm. Kasi parang feeling ko kung naman, baka naman may hate na naman to, pero parang feeling ko mas may respeto sa kapwang gym goer ang Bakal Gym Exactly. kaysa sa AF Mm. or sa mga malalaking gym. Mm. Hindi kasi sabing AF lang well, I've been a member of Anytime Fitness, Fitness First, and Celebrity Fitness, lahat yon. Pero pag nagbubuhat ako sa mga Bakal Gym, parang walang tumatambay tapos naka-cellphone. Workout talaga. Yung mga iba nasa machine tapos naka-cellphone. Tapos pagtatanungin mo, hindi gagamit. Gamitin ko kahit na 5 minuto na siya nakaupo doon sa equipment. Oo. So, na-mention mo rin si Eliana. Gaano kalaki yung suporta niya? Kasi hindi mo magagawa to na mag-isa. 'Di ba? Gaano ka importante na yung nandyan siya sa likod mo to support you sa lahat ng ginagawa mo? Ang kanya, halos nag-resign na siya sa trabaho niya. Doon sa Hindi na siya PAL. lumilipad. Hindi na. Okay. Nag-focus siya dyan. Sobrang pagka siya yung sumasagot sa mga, sa promotion. Siya lahat yan. Pagsagot sa client. Ngayon, magaling na siya gumawa ng macros. Oh, wow. Ang galing niya na. Siya na nagko-compute ng mga, kaya pag talagang, siya, wala siya, talagang pilay na pilay ako talaga. Lalo yung nakaraan, nagkasakit siya. Alas 3 na yata. Pinilit niya talagang, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Sabi ko nga, doon sa kitchen, no, naku, ibigay na natin yan. Huwag na tayong gumawa ng macros.
kausapin na lang natin for today lang. So nangyari, pinilit niya naman tumayo. So yun yung important niya talaga. Na pag talagang ano siya, wala siya sobrang pilay. Oo, makakaluto naman. Mm. Pero yung importante kasi yung mga pagsagot din sa mga ano, promotion. Siya lahat yung mga picture, ano pa ba? Ayun. Yun. What is next for the Archie Gascon group of companies? Ah, Ano yung susunod? Ano yung kailangan, ano yung aabang, ano yung, kumbaga ano yung main end goal mo doon sa mga negosyo na binuksan mo? Ako kasi ngayon bilang ito, hindi ko pa rin masabi sa sarili ko kasi hanggang ngayon hindi pa rin nagsi-sink in sa akin na negosyante ako. Yun ang ano ko sa akin. Gym, meal plan, barber shop, pet shop, meat Actually, shop. 5 na yung negosyo mo hindi eh. actually kasi boss, hindi ko talaga pinaplano, hindi ko alam yung future ko talaga. Akin kasi ganito. Ngayon, sasabihin ko kunwari, okay ako sa meal plan muna, okay ako dito sa gym. Kasi ako rin yung nahihirapan, ang hirap Mm. din naman mag-manage. Ngayon nag-open tong ano, yung lugar to sa palengke. Sabi ko, open ko na to sa meat shop. So sinabi ko kay Aliana, ito okay na muna tayo dito kasi para pagandahin muna natin yung mga ano. Ito nag-open na naman yung 300 square meter. So siguro ngayon ang gagawin ko talaga ngayon, improve ko muna lahat nung ano, nung business. Tapos yung Muscle Town Gym, talagang bukod sa meal plan, ah, gusto ko talaga siyang pagandahin talaga. Alam mo yung pangarap ko in the future, like kung sinasabi sa mga taga-gym, gusto ko makakuha ng lugar na at least 1,500 hanggang 2,000 Square meter. square meter. Yung tipong yung mga athlete na kahit na malala yung lugar nila, kailangan nilang mag-workout dito kasi andito lahat ng equipment. Yun yung gusto kong mangyari Mm-mm. na pangarap, parang mga oxygen na, hindi ma-oxygen, syempre Hindi, malaki. totoo. Pero I agree ako doon kasi walang gym dito sa atin sa Pilipinas na maybe yung sa'yo at saka yung for me for now yung sa'yo at saka yung KSY Okay, na ang focus bodybuilding. Yun yung for me yung sa tingin ko yun yung kulang sa 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 industry. sa industry ng mga gyms dito sa Oo. Pilipinas na walang talaga nakafocus lang sa bodybuilding. Kasi iwan na iwan tayo sa Sa bodybuilding. equipment, Sa equipment, equipment ng mga tao. Sa equipment ng gym pala. Talagang iwan tayo sa mga gamit. So, kumbaga hanap na lang ng paraan kung anong Kung paano yung 'di ba? Kung anong pwedeng gamitin. substitute. Yun naman ang nangyayari parating ngayon sa atin. Oo. Which is okay naman kasi at least may kita mo na maabilidad talaga ang Pinoy, 'di ba? Na kayang mamaluktot. Kung ano man nandiyan, okay na 'yan. Adjust na lang. Mm. Yun yung gusto ko talaga. Yun yung matinding talagang sabi ko, sana mangyari balang araw. Yung mala oxygen dating. Pero 700 malaki na 'yun ha. And ito nga, tingnan mo naman dito, ang sikip pa rin. Pero Pag dagdag yan, ka pag ng, nadagdagan 'di ba? yan, titignan natin kasi ayun nga, ano ko, siyempre dadagdagan ko pa yung equipment doon. Yung ibang mga equipment ko na mga luma, hindi ko naman siya matanggal kasi yung iba hinahanap din. Yung mga luma na alam mong tama-tama, may tinanggal lang ako na dalawang equipment dahil sobrang sikip na, nilagay ko sa bahay lang, tinabi ko sa bodega. Hinahanap na kagad nila, bakit wala tong ganito, ba't nawala yung ganyan? So ang plano ko dito, yung essential gym yung maganda. Dito maglalagay ako ng hardcore gym. Yun yung mga madalas gamitin nila, Ng mga tao. mga tao. Ano yung mga challenges? Like, kunyari, yung mga challenges sinabi mo doon sa meal prep na yung challenges ng meal plan was before yung nag-uumpisa ka, yung ikaw yung namamalengke. Until now naman ikaw eh. Tapos yung luto, deliver. Ano naman yung challenges doon sa gym nung inumpisahan mo ang MTG? Yung ano naman, client. Kasi nung unang tayo nun, nasa taas siya, third floor din. Yung isa fourth floor, di ba? So, ang hirap mag-market nung time na yun. Sobrang hirap, siguro mga 1 year pa yata bago kumita yun. So, ang ginawa ko, nag-hire ako ng ito, like yung sinasabi to sa mga nag-i-start mag
pagtayo ng gym, especially gym. Kasi kung hindi mo rin mahal yung gym, wala rin mangyayari. So ang ginawa ko naman, mabalik tayo doon. Ginawa ko naman doon, nag-hire ako ng 2 coach. Ako nagbabayad sa kanila ng tuturo nila. So ang ginawa ko, pre-coaching. Gumawa ka ng promo. Parang Promo promo. na like yung nangyari nga doon, kaya ang nangyari naman doon, 3 months na hindi pa rin natututo yung ano, yung client kasi gusto magpaturo ng paturo. Good thing lang doon ko na establish yun nga yung sinasabi na community, dumami, nagkaroon ng tropa. Tas yun, tatlo kami tuturo noon. Isang coach sa amin, pagkakasama ko, 8 tinuturuan, ganunan kami. So, doon nag-start na dumami na. Pero yung sa simula talaga napakahirap. Ang hirap yun yung naging challenge sa akin. Munti ko na isara. Sa simula naman mahirap talaga sa lahat eh. Kahit naman anong... Pero during nung time na yun, syempre, hindi pa naman ganun kalakas din yung loob ko sa negosyo. Unlike ngayon, naiintindihan ko, kung di man kumita yan, antayin ko lang, basta promote lang ng promote. Lalo ngayon, mas maano yung social media, di ba? Yun lang naman yung sa promotion dun, pagsimula. Ikaw ba, may balak pang mag-compete ulit? Gusto ko yun last time, dapat magko-compete ako, nag-register ako nun, di Oo ba? nga. Pero nagkasakit kaya itong... Hindi kinaya kasi nga, sabi ko nga, susubukan ko lang naman ng natural approach. Kasi di ba, magamit nga, sinubukan ko ng wala lahat. Titingnan ko kasi alam mo, ewan ko hindi sa kaharap kita o kaibigan. Iba kasi yung naranasan ko nung competition, nung unang competition sa KG. Sobrang nandun kami sa aircon, nanonood kami. Alam mo yung ang sarap ng pakiramdam kasi naranasan ko sa iba. Sorry. Ayun, kaya sabi ko kay ito nga si Aliana, sabi niya, sige, laruan mo kahit lang, natural approach lang, okay lang yan, ganun, ganun. Nung time na yun, yung nagdesisyon ako kinabukasan, sabi ko, naku, mapapahiya ako nito. Sabi ko, kahit okay lang sana kung payat man lang, na may wasak, okay lang kaso wala, nag-down talaga yung ko, nagbagsak talaga. Sabi ko, hindi kaya. Sabi ko, titinda na lang ako. Hindi kasi sumabay din lahat. I think sumabay-sabay lahat eh. Umaangat lahat ng... At saka kakalipat mo lang ng bagong venue ng gym. Tapos, grabe na rin yung mga orders mo sa MTG. Hindi mo talaga kaya pagsabayin yun eh. Tapos pagsasabayin mo pa yung prep. Oo nga eh. Pero tanongin mo ako kung gusto ko mag-compete. Gusto ko talaga. Lalo yun dun nga. Sabi ko nga kay Alan, ito, tatry ko ulit to kay KJ. Tatry ko ulit ngayon. Kasi sabi nga ni Glenn, pagka ganyan, 2 years, 3 years yan. Na, lalo pag natural galing ka sa enhance, tapos magna-natural approach ka, mahirap talaga. Siya nga, di ba, tagal niya rin na ganun. Yun naman, I think, yung kaibahan ng natural at saka sa enhance. Yung natural, it takes time for them na parang 2-3 taon bago sasampa. And then, pagkatapos noon, 2 taon ulit bago lalabas ulit. Kailangan nilang mas matagal sa kanila mag-develop. Yun lang naman eh. For me yun lang. Yun yung pinakamalaking difference na talagang kailangan nilang ng taon para makalaro ulit. Ako naman, talaruan ko naman nun, kaya okay lang din. 40th master na. May master naman tayo. Kaso nakita ko sabi ko, buti na lang talaga yung mga master, ang lulupit. Nagulat ako kasi first time din ako gumawa ng 2 divisions ng masters 35, 39. Ngayon, tapos 40 and above. So gulat ako, sabi ko, ang dami ng 35 to 39 ngayon at ang dami ding 40 above. Nagulat ako sa when nag-open yung registration. Napuno agad, parang ang taas ng masters parang and then na-realize ko, sabi ko, ito yung mga lumalaro na 2010, diba? 2010 hanggang 2015. Na ngayon medyo masters na. Master na. Na syempre, doon tayo. Pero yung mga iba namang sumali ng masters, sumali pa rin sa open. Pero yun nga, syempre, iba pa rin talaga kung ang kalaban mo kasing age mo compared sa mga yung bago parang 10 years younger sa'yo. Naku, lulupit na nga ng mga... Yung mga bata ngayon, iba na.
Iba na yung mga bata ngayon. After 10 years yan, magkakaroon na tayo, di ba nakikita natin sa ibang bansa, yung mga 60 pataas. Yun yung mga edad namin after 20. Ganun yan eh. Yun na. Yun na, Ano yun na, yan eh. malapit na yan. Kaya nga, may nagtatanong din sa akin before na parang, bakit kayo hindi naglagay ng 50 above? Kasi meron akong 40 above. Bakit daw walang 50 and above? Sabi ko, wala pa kasing, Yung edad eh. wala pa yung mga lumalaro ng Ngayon. until now or yung mga still nagpe-prep. Hindi pa sila umaabot doon sa Hindi pa. age na yun eh. Malapit na yan. Siguro mga Mga 5 years, ganyan. or kahit na 2 taon siguro, 2 taon, 3 taon, Ang dami na rin dyan magkakaroon na. So sabi ko, then that's the time na maglalagay ako. Kasi parang, ang pangit din tingnan na parang may isang category, dalawa lang kayo. Parang, Wala eh. parang useless din panalo. hindi, parang 'di ba? Parang wala masyadong ano yung panalo na parang at least pag 5 kayo, Oo. at least second ako, first ako ganyan. Okay, medyo okay 'yun. Pero pag dalawa lang kayong sure na may medal ka, sure na may placing ka. So parang wala rin for me hindi rin masyadong ano. Kaya sa 40 ngayon pataas, mukhang daming lalaro dyan. Wala pa, ang dami pang hindi naglaro nung mga, kilala ko na kaidaran ko nung yung naglaro last year eh. Mas marami pa eh. Hopefully, yeah. Makikita natin. I think magbubukas naman na ang registration soon is. Pero makikita natin yan kung ano talaga ang kalalabasan this year. Pero I think naman medyo excited naman. Marami naman tao excited for yung KG Classic sa Manila. Oo, yun ang maganda. Okay. Lalo ngayon may classic na rin. 'Di ba? Hindi kasi I think yun yung pinasok talaga namin yun kasi sa umpisa na yung 2019 yung pinakauna meron naman. Meron ba nun? Meron. Ay, oo, sila Borgie pala. Oo. Meron Meron pala. yun. May bikini din nga. Oo. Diba? Meron So pala. dahan-dahanin natin para until mapuno sila lahat. Anyway, so anong mabibigay mong advice doon sa mga taong gusto mag-umpisa ng negosyo kahit na hindi meal plan? Ano yung siguro yung pinaka natutunan mo throughout the years? Mga halos more than 10 years ka na may Muscle Town, almost 9 years na yung ano eh. magta 10 years na. Oo, magta 10 years na rin. Akin, for me, ano lang naman, talagang pag nagtatayo ka ng negosyo, fokusan mo lang talaga. Hindi yung sakayin pa. Pag yung itatayo mong negosyo, dapat linya mo rin eh. Mahirap kasi yung dahil kumikita tong isang negosyong to, yun na rin itatayo mo. Hindi, dapat yung kung ano yung love mo, yung routine mo, yun din yung katulad yan, gym. Nag-gym ako before. Ngayon, yun yung tinayo ko negosyo. Kasi marami na rin ako mga pinasok na negosyo before noon na tinayo ko. Talagang hindi ano. Dapat love mo talaga. Love mo talaga, tapos yun, tiyagain mo lang. Talagang kung wala yung ibang ano nang, basta tiyagain mo lang yung yung negosyo. Kasi kung di mo rin siya babagsak din siya. May mga days ba na parang ayaw mo, parang kailangan ko ba ito gawin? Minsan naman nangyayari din yung gano'n na feeling weak ka. Nakapagod din minsan, 'di ba? Di man nawawala yun eh. Kaya ba minsan umaalis kayong dalawa ni Aliana? Oo. Babakasyon kayo na over the weekend, tapos balik na naman. Kinano na namin talaga, niroutine namin yun. Especially kami nagbubuo kasi kami ngayon. Every weekend talaga, kahit punta lang kami ng ng Batangas, swimming lang, para relax talaga. Lalo ngayon sobrang talaga, nakakapagod din magnegosyo talaga. Yun, kayo naman talaga nandun naman talaga. Pero worth it. Worth it naman. Pagka kumita ka talagang talaga, kita ka talaga. Pero yun nga, kailangan one is love mo yung ginagawa mo. Love, Yung commitment doon yun. sa Exactly pala. commitment doon sa trabaho, sa negosyo. Yun pala. Tsaga, yun nga, yung commitment mo dapat nandun siya. 'Di ba? Yun lang naman lagi. So abangan nyo ulit. So this year, sa August 2 and 3, so makikita nyo ulit sila Archie doon. Kung if you wanna
if you want to try out yung food sa meal prep nila, they're available in during the show, August 3 sa Palacio. So if you nagdadalaw isip kayo, yung mga ibang nagla-lifestyle dyan, or ano, gusto nyong masubukan yung pagkain nila Archie, nandun sila during KG Classic, drop by their booth, para hindi niya rin kayo kailangan magdala ng baon nyo. Nandun na yon, naka-macros naman lahat ng pagkain. And then, doon sa mga ibang who wants to check out his gym, pag gusto nyo pwede kayo mag-gym, pwede pa kayo magpagupit pagkatapos. Aso pa. Oo, Yung pwede, kung may aso kayo, may dala kayong, may alaga kayong aso, may grooming din sa tabi. Oo. Tapos pauwi kayo, bibili pa kayo ng ng karne. Andiyan na lahat, one-stop shop na si Archie. So we'll put the link in the description kung saan nyo mahanap ang MTG meal plan, Muscletown Gym, at yung mga barber, grooming, at saka yung Gascon Meat Shop. Thank you. So, salamat, Chi. Thank you. We will see you in all. So, antayin niyo yung booth nila Archie sa KG Classic. Thank you for joining us, and we'll see you soon. Thank you.